Magandang hapon sa lahat. Ako pala si Joshua Iguri at ako ang magiging guro nyo sa araw na ito. So bago tayo magsimula, inaanyahan ko ang lahat kung sumayo para sa ating panalangin. Inaanyahan ko si Jima Salak upang pumunuan ng panalangin. So mag-check muna tayo ng attendance. Si Crescent lang kung meron kayo nandito kayo sa klase. Clark Leo Cabanta. Present, sir. Clark Ayan Gordina. Present, sir. Mariel Alcaide. Jimar Salak. Present, sir. Nakikita kong walang liban sa klaseng ito. So meron mo na akong natutunin sa klaseng ito. Pakibasa. Laging magsuot ng school ID sa loob ng paaralan. Bawal gumamit ng telepono habang nagklase. Bawal ang magmumura, pananakot at pagkikipag-away sa mga kaklase at guro. Iwasan ang pangungopya o panunulat ng sagot sa iyong mga klase. Bawal magingay at maging magulo sa loob ng silid-paaralan. Sana ay huwag niyong ibagin upang maging maayos ang ating pagtatalakay. Okay po, sir. So, bago ang lahat, bago tayo magsimula sa ating klase, ay nais ko munang alamin kung meron ba kayong natutunan sa klase natin noong nakaraang klase natin. So, meron ba sa inyo ang nakaka-remember pa ng klase? Rodina. Natatandaan ko lang po na pinag-aaralan natin ng nakaraan ay patungkol sa iba't modelo sa pagpapatupad ng curriculum. Salamat, Rodina. Bigyan natin siya ng palakpak. Ano yun sa mga pinadagdag? Ang sa akin lang, Nice. Maraming salamat po sa sagot. So ngayon, meron akong ipapagawa sa inyo o ipapanood sa inyong video. Sana ay panoorin nyo at basahin muna ang panuto upang malaman nyo ang gagawin nyo. bawat pangkat ay magbibigay ng kanilang naiintindihan sa video. So ihati ko kayo sa dalawang grupo. Isang grupo dito at isa dito upang panoorin ang video at nais kong magbigay kayo ng inyong natutunan na nakita nyo sa video. Sana'y manood kayo at makinig upang meron kayong may salito niya.
So, ngayon, ready na ba ang lahat ng grupo upang bagay na kanilang natutunan sa video ngayon? Hindi na po. Yung first group, maaari ba kayong pumunta sa harapan? Base po sa video na aking napanood, dito po ay patungkol sa isang guro kung saan ay naniwala sa kanyang estudyante na matututo. Sa simula ng ang isang estudyante ay mayroong mababang score sa kanyang ng exam. Ngunit ang guro ay hindi sumukat. Tinuruan niya ito kaya sa pagpasahan ng sa pag-ulit ng exam ay naging mataas na ang score ng kanyang estudyante at ang estudyante ay na-appreciate ang effort ng isang guro sa kanyang curriculum. Palakpakan ng lahat. So, ito lang ang grupo. Okay, sir, base sa naintindihan sa video ay ang guro ay hindi lamang sa pagtuturo kundi binabago nila ang isip at buhay ng isang estudyante kung saan doon sila nakatutok sa pagbabago na inahangad ng isang estudyante. Salamat. Magaling. So, magaling mag-aaral. Ang video ng aking pinakita ay may connection sa aking topic ngayong araw na ito, ang pagpapatupad ng curriculum sa paaralan. So, bago tayo magsimula, nais ko munang pag-itin ang mga layuning dapat nating malaman upang maging successful ang ating pagtuturo. So, pakibasa. Makapag-analisa ang mag-aaral sa iba't ibang paraan ng pag-implementa ng curriculum. Makakagamit ang mag-aaral ng epektibong pag-implementa ng curriculum at makakabuo ang mag-aaral ng iba't ibang paraan sa pagpapatupad ng curriculum sa silid-aralan. So bago tayo magsimula, meron na ba sa inyo ang idea kung anong kahulugan ng topic natin ngayon tungkol tupad ng curriculum sa paaralan? Meron ba sa inyo? Kahit walang maling sagot dito. Para sa akin, sir, ang pagpapatupad ng guro sa paaralan ay isang bagay na papaplano at bagay na pinaplano at inaalas sa bago ito ini-implementa na kung saan maraming mga paraan, mga estratehiyang kinaukulan nito at ayun, sa pagpapatupad ng curriculum ay doon papasok ito. So ngayon, bago tayo magsimula, nais ko munang kumuha kayo ng kwaderno at ballpen upang magtala ng inyong natutunan ngayong araw sa aking pagtatalakay. So, bago ang lahat, alamin muna natin ang pagpapatupad ng kurikulum. Pakibasa. Ang pagpapatupad ng kurikulum ay isang mahalagang proseso sa larangan ng edukasyon. Ito ay tumutukoy sa paghahanda, implementasyon at pag-evaluate ng mga itinakdang gawain at pag-aaral na dapat gawin ng mga mag-aaral sa partikular na kurso o programa. So dahil alam natin ang pagpapatupad ng curriculum, alamin na naman natin kung ano ang iba't ibang paraan sa pagpapatupad sa silid-aralan. So ang una is pagplano ng leksyon. So basahin ng lahat. Dapat magplano ang mga guro ng araw-araw na leksyon batay sa mga layunin at nilalaman ng curriculum. So dapat isama sa plano ng leksyon ang mga layunin sa pag-aaral, mga aktibidad, sanggunian at mga assessment upang maging epektibo ang pagtuturo. Ang ikalawa is aktibong pag-aaral. Ibasa na lahat. Palakasin ang aktibong pag-aaral sa pamamagitan ng paglalagay ng mga aktibidad na nangangailangan ng kamay, diskusyon, gawain sa grupo at proyekto sa araw-araw na leksyon. So ito ay nakakatulong upang makilala ang mga mag-aaral at magkaroon ng mas matinding pag-unawa sa paksa. So ang ikatatlo is
pagtuturo ng iba't ibang uri ng pag-aaral. Pakibasa ng lahat. Baguhin ang pagtuturo upang maisaayos ang iba't ibang pangangailangan at estilo ng pag-aaral ng mga mag-aaral sa silid-aralan. So ang iba't ibang aktibidad, gawain at mga assessment ang dapat baguhin upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mag-aaral. So ang kaapat, ang paggamit ng teknolohiya. Pakibasa ng lahat. Isama ang mga kagamitang teknolohiya sa araw-araw na leksyon upang mapabuti ang karanasan sa pag-aaral. So gamitin ang mga educational na apps, online platforms, multimedia presentation at interactive tools upang makilala at mapadali ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Meron ba kayong mga katanungan? Wala na po, guro. At dahil dyan, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So, pili makibasa na panuto. Kumuha ng isang buong papel, isulat ang miyembro at pagkatapos ay magsulat kayo ng mga natutunan sa araw na ito. So, pareha lang ng grupo sa ating ginawang activity kanina. Kumuha kayo ng papel at isulat ang inyong miyembro at sumulat ang mga natutunan sa araw na ito. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang magtala at 3 minuto upang magpresenta ng inyong natutunan. So, unang grupo, nais kong malaman ang inyong sagot. Ang natutunan namin sa araw nito, sir, ay ang pagpapatupad ng curriculum ay kinakailangan ng masusing pagpaplano, pag-aanalisa at paggamit mga estratehiyang nakakatulong upang epektibo ito na napapatupad ang curriculum. Hinahangad nito ang maayos na pagbibigay aral sa mga estudyanteng mapabuti hindi lamang sa paaralan kundi sa totoong buhay. Maraming salamat. Palakpakan. So sa aking grupo naman, sa pagpapatupad ng kurikulum ay kinakailangan ng masusing pag-aaral para sa sistematiko na pamamaraan dahil ang purpose lamang ng sistematiko at pag-aaral sa pagpapatupad ng kurikulum ay para magkaroon ng epektibo na pagbibigay ng kaalaman sa bawat estudyante. Dahil dito ay ang isang guro ay makakapag-produce ng mataas na kalidad ng edukasyon sa mag-aaral. Yun ang po. Galing. Maraming salamat sa inyong mga sagot. So, dahil dyan, pupunta tayo sa huling pangkatang gawain. Sa ating huling pangkatan, so, dahil maliit lamang kayo, ay gugrupo ko na lang kayo ng isang grupo. So, bawat pangkat ay gagawa ng pagsasadula patungkol sa pagpapatupad ng kurikulum sa paaralan. Pili lamang kayo sa mga halimbawa ng ating natalakay at kayo na ang bahala kung paano ninyo ito isasadula. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang magprepara upang gawin ang pagsasadula. So, tutungo na tayo sa last part ng ating pagtatalakay ang question. So, pakibasa ng lahat. Sa kabuuan, ang pagpapatupad ng kurikulum sa silid-aralan ay isang proseso ng hugis ng pamumuno at pagtuturo na nilalayong mapaitig ang pagkaturo ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng epektibong pagpaplano, pagtataguyod ng aktibong pag-aaral, pagbibigay ng feedback at pagsusuri ng mga mag-aaral. So, dagdag pa dito, ang mga pagpapatupad ng kurikulum ay nagbibigay daan sa mga guro na magbibigay ng feedback at sa mga assessment ng mga mag-aaral upang matiyak na maintindihan nila ang mga aralin at mahikayat sila na patuloy sa kanilang pag-aaral. So dito lang nagtatapos ang aking talakayan. Maraming salamat po.